Gabi ho, gusto kong ipagpatuloy sa inyo yung mga bawal ng Diyos. Lahat ng bawal ang pag-aaralan natin gaya nung atin pong pinagkasunduan nung nakaraan. Hindi naman kasi pinag-aaralan nito sa maraming denominasyon eh. Kasi alam niyo yung bawal, pampigil sa tao yan eh. Eh ang tao ho, meron tayo yatang likas na ang gusto nating gawin eh, ginagawa talaga natin kahit na bawal pa eh. Eh, pagka ito itinuro ng mga ngaral, baka mapigilan sa pagsama sa kanya yung mga tao. Eh sila'y nagpaparami ng miyembro, kaya sila walang bawal-bawal, malaya ang miyembro sa kanila. Ikalawang Pedro 2, pakinggan nyo. Ang kanilang miyembro, walang bawal, basa. Na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan. Ayon. Pinangangakuan ng kalayaan. Kaya walang bawal eh, walang pamigil, walang disiplina. Samantalang sila ang wikay mga alipin ng kabulukan. Bulok na relihiyon, walang bawal. Malaya ang miyembro. Gusto mo maglasing, pwede. Gusto mong mambabae, pwede. Hindi ka naman ititiwalag eh. Ha? Gusto mong magsugal, pwede. Magloto, pwede. Ano mang gusto mo, magsyabu ka, pwede pa rin. Mag-drug addict ka, pwede pa rin. Hindi ka naman iaalis doon sa relihiyon ng pastor mo. Ang katunayan nga, siya rin mismo, ginagawa niya yung bawal eh. 1.32 ng Roma. Pakinggan niyo po. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Anyo, konsintidor pa. Bagaman alam nila ang wika na ang gumagawa ng masasamang bagay na yun eh, mga karapat dapat sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa nila, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. Kaya po, makikita nyo ang pagkakaiba ng relihiyong nasa Biblia kaysa sa relihiyong itinayo ng tao. Sa mga relihiyong itinayo ng tao, wala pong bawal, walang disiplina. Para lang yun sa kinagis na natin. Babaero ka, 70 anyos kang babaero, hindi ka naman aalisin eh. Hindi ka titiwalag eh. Pag mamamatay ka, magpa-Jesus ka, bibindisyonan ka kahit babaero ka. O, ligtas ka pa rin, basta Jesus, Maria, Jose. Bago ka mamatay, sasabihin mo raw ang Jesus. Naghihingan. Hinihika yung nakita ko sa gwago, hindi masabi-sabi yung kasunod. Kasi pinaniwala tayo na kahit 70 anyos ka luko-luko, pag mamamatay ka, doon ka lang magpakabuti, ligtas ka pa rin. Ganun ho ang aral eh, na tinuro nila sa atin. Hindi po yun ang nasa Biblia. Kaya, para makita nyo, pagkakaiba nung nasa Biblia, kaysa dun sa nasa paligid natin ngayon, alamin natin yung mga bawal, yung hindi nila itinuturo. Hindi nila tinuturo ito eh. Kasi ang miyembro nila malalayaw eh. Malalaya, pinangakakuan nila ng kalayaan. Kaya you are free to do whatever you want to do. Pipigilin ka ba ng pastor mo? Lakihan mo lang ang abuloy mo, excuse ka na eh. Ayun ang babaero sa gwago eh. Meron doon akong nakilala eh, iglesia rin eh. Babaero raw siya eh, hindi siya tinitiwalag ng pastor niya. Ba't ka ako? Kasi konsintidor ika yung aming Kristo. Sabi. Ba't naman ako nasabi niyong ganon? Eh, alam naman ika anong pastor kung may babae ko eh. Nakita pa nga ika niya kami magkasama eh. Hindi naman ika ako tiniwalag. Magkano ho baka ako mag-abuloy kayo? Eh, pagpasalamat ika, ang abuloy namin pamilya, mahigit 1 milyon eh. Kaya hindi ka ako kayo tiniwalag. Eh, bakit? Sa misis daw niya, 200,000. Siya raw 300,000. Di kalahating milyon na. Eh, 5 yung anak nila, tigi 100,000. Mayaman eh, sa gwago eh. Kaya, sa kaniyang pamilya pa lang, 1 milyon na ang koleksyon dun sa kanilang lugar. Eh, maititiwalag ba naman yun eh? Malakas palang mag-put. Eh, ganun ho ang mga iglesia. Kaya ngayon sa atin, pagkukumpara natin sa mga iglesyang nasa ating kapaligiran ngayon, dun sa iglesyang sinasabi sa Biblia, alamin po natin ang mga pagpapatuloy nitong ating pinapaksa, ang mga bawal ng Diyos.
Bawal. Isa sa mga bawal na ating pag-aaralan na hindi nila itinuturo. Ito po, umpisahan na natin. Babasa po tayo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19. Ganito ang ating matutunghayan. Huwag kayong Teka yun. Uulitin ko sa inyo. Anong ibig sabihin ng huwag? Kanya, di tatalino nyo na. Hindi namin kayo kapatid sa iglesia, oh. Maatin lang kayo sa Bible exposition. When the word don't, do not, oh, is being said in the Bible, it means bawal. Huwag. Bawal. Walang ibang kahulugan yung huwag, kundi bawal. Pagpigil. Ano ang sabi ng Diyos? Isang bawal. At kanino ito inuutos? Tuloy. Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bawal ho o hindi? Bawal. Liwaliwanag nun eh. Walang filosofya, kunin mo ang retorika ng salita, kunin mo lohika, pareho. Ano ang sabi? Sa mga alagad ni Jesus, sa mga mangangaral ni Kristo, mga apostol ng ating Panginoon Kristo ng unang siglo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Gusto ko lang kayong papansinin, mga kababayan, pagka sinasabi ng Diyos yung huwag, ano. Nung sabihin ng Diyos, huwag kang mangangalon niya, bakit niya sinabi yun? Sa palagay niyo, bakit? Ang kautusay idinagdag dahil sa pagsalangsang. Sabi sa Biblia, huwag kang mangangalon niya. Bakit? May nangangalon niya kasi eh. Hindi naman galitan Diyos doon sa nangangalon niya. Gusto niyang maligtas kaya pinipigilan niya. Huwag kang mangangalon niya. Yun yung huwag. Pwedeng yun eh bakuna o pwede namang gamot. Hindi po ba? Di ba yung bakuna to prevent? Ano? Yun namang gamot to cure. Dalawang klase ho ang paggamot. Prevention and cure. O, ang salita ng Diyos pagkahuwag, it can be a remedy to a person that has already the sickness and to a person that is capable of being sick. Maaaring magkasakit noon. Kaya, bawal, huwag kang mangangalon niya. Maaaring, hindi ka pa nga nangangalon niya, binabawalan ka na. Kung nangangalon niya ka naman, pinapa-stop ka. Yun ang layo ng Diyos na, di ba? Parang ganito, sa Efeso 4, ang nagnanakaw ay wag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Yung nagnanakaw ika, wag nang magnakaw pa. Therefore, pinipigil ka ng Diyos doon sa pagnanakaw na ginagawa mo. Ganon kamahal ng Diyos ang tao. Hindi ko mo nagnakaw ka, galit na ang Diyos sa'yo. No. Kaya nga, meron siyang bawal eh. Pagmamahal sa'yo, para huwag kang malulung eh. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalon niya. Alam kasi ng Diyos, may nangangalon niya at may nagnanakaw. O nung sabihin ngayon ng Diyos, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at do'y nanghuhukay at nagnanakaw ang mga magnanakaw. Bawal magpayaman o hindi? Bawal. Kanino sinabi? Sa mga alagad, sa mga mangangaral, sa mga apostol, sinabi ni Jesus, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Kaya alam nyo, mangangaral, bawal magpayaman eh. O, bawal. Tanong ko kayo, narinig nyo na ba sa pastor nyo, yung utos na yun ni Kristo, bawal magpayaman? O, sige ho. Kaninong pastor kayo nakarinig na bawal magpayaman, pinaliwanag? Meron ba? Yun ang kanilang gusto. Lahat sila yumayaman eh.
Ang katunayang yumayaman sila, pakinggan nyo. Sa Jeremias 5, ganito ating mababasa sa 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y lalagay ng silo, sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yumayaman o hindi? Sino yumayaman? Ulitin mo natin yung 26. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Yumayaman o ba? Sino yumayaman? Sa gitna ng aking bayan nakasumpong ng masasamang tao. Pag ang isang tao nagpayaman sa relihiyon, direkto sinabi ng Diyos, masama. Bakit masama? Kasi sabi ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan. Ang ginawa mo yung magtipon, di antikristo ka. Saan galing? Tinipon. Saan galing tinipon? Naku, yan galing sa aking real estate business. Sabi mo nung 10 years ago, ikaw bankrupt, walang natira sa'yo kahit ano. Paano ka nagka-business uli ng ganong kalaki? Niloloko mo na talaga tao niyan eh. Kaya alam nyo mga kapatid, makikita mo yung diwa ng daladala ng isang tao eh. Pag mangangaral ni Kristo, bawal eh. Pag kay Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa. Bawal. Pag ayaw ipatipon, ano gagawin mo? Halimbawa, ako. Ako, pwede rin ako magtipon eh. Hindi ba? Kayo, payag kayo, pwede rin ako magtipon. Humahawak din naman ako ng pera eh. Di ba? May abuluyan din kami eh. Kaya lang, hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi namin kapanampalataya. Ngayon, para wag akong makapagtipon ng kayamanan sa lupa, yung abuluyan ng iglesia, kung saan iniukol, doon nilalagay. Kaya meron tayo diyang mga officers, may mga OIC, may mga officers na lokal, may officers na nasyonal, may distrito, may divisyon. Ang abuluyan ng distrito, dadalhin sa divisyon. Tapos, resibuhan, may resibo. Pagka sinabing para yun sa gawain, pambayad sa telebisyon yun. Ayun, saka sa radyo. Para maipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag maipon, lagay mo dun sa dapat paglagyan. Di ba? Kita nyo? Paano ka makakaipon nito? Wala ka namang iipunin. At kung may iipunin man, hindi naman namin iipunin. Bawal nga ni Jesus eh. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Kaya kami, malakas ang loob naming magsalita na dito sa samahang ito, walang kahit isang membrong makakasumbat na yung pera nila pinagsamantalahan naming nilamon sa isang tabi o kaya itinago namin para sa aming sariling kapakanan. Wala akong makakapagsalitang miyembro niyan. Kung meron, sa harapang ito, tumindig ka na. Sige. Na yung pera mo, kinain namin. O kami, pinagpasasaan namin ng pera mo. Hindi. Wala niyan. Para kami makahawak ng pera, kanya-kanya kaming kayod. Si kapatid na Luz, nagtuturo sa high school. Si kapatid na Willie, nagtitinda ng ballpen, pabango, ano-ano yung mga pinitinda niya. Yung isa na yon, nagkukuha ng retrato, nagbibideo coverage. No? Yung si kapatid na Josel, isang OIC, announcer siya sa ano? Sa KY. Sa FM. Yun naman isa naming manggagawa, si kapatid na Sani Katan, meron naman silang opisina ng, ang tawag doon, services. Basta ho ang aming manggagawa, kanya-kanya kaming kayod. Ako naman, titinda ng lumpia. Yun.
Meron na akong kitang konti. Meron akong tindahan eh. Pero wala rin kaming pera. Kasi bawal nga ni Kristong ipunin namin yung pera. Kasi alam naman ng mga kapatid dito, hindi kami nagpapasasa eh. Kami nga ay kapus eh. Meron din kami kumikibo. We can manage with the help of God. Ang pag-asa kasi namin sa tulong ng Diyos, magagawa naman na Pilipos 3. Pakinggan niyo. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat ng bagay magagawa ko dun sa nagpapalakas sa akin. Kaya kami naniniwala kami lahat, bawal magpayaman ng ministro, ang mangangaral, bawal magtipon ng kayamanan sa lupa, bawal ni Kristo yon. Huwag kang magtitipon ng kayamanan sa lupa. Ngayon maraming ministro nagyayamanan eh. Yung isang mangangaral dito sa ating bansa, tatawid sa Ilog Pasig, walang pambayad, 2 pera, walang pambayad sa bangka. Ngayon, bilyonaryo. Yung isa naman taga Surigao, nang lumuwas dito sa Maynila, tumatalbog yung tseke. At walang pambayad sa upa sa Lubaliches. Ngayon, naku po ang Mercedes-Benz na van, dai-dai. At ang programa niya sa TV, araw-araw. Saan nakuha yung pera na yun? Dati ka nang walang pambayad sa upahan mo sa apartment. Ngayon, ang dai-dai mong pera. Tapos kanya-kanyang tigi-tigisang ban yung anak. 3 ang bahay, bakasyonan. Di walang ginawa kundi magbakasyon. Yung isa sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, may bahay, bakasyonan siya. Sa Bataan, meron. Sa Surigao, meron. Ang daing bahay, bakasyonan. Kasi ginamitan lang ng konting kapal ng pagmumuka, may dalang Biblia, okay na. Praise the Lord, hallelujah, amen! Bigay na yung mga tao. Ayan, may yumaman na. Yung ba mapapatunayan mo sa Biblia? Dapat ka bang yumaman kung susunod ka kay Jesus? Kaya kayo yumaman puro koleksyon ang ginagawa nyo May ikapuna, may love offering pa, may prayer request pa. Meron pang handog, may tanging handog, may tanging handog. Baka darating araw, may katangi-tangi ang handog pa. Paano hindi kayo yayaman niya? Puro invento yung pinag-iimbento yung mga... Wala naman sa Biblia yan Biro mo, mag-request ka ng panalangin, prayer request, mag-aabuloy ka pa. Prayer request, ba't hindi ka ba pwedeng ipanalangin nang wala kang ihuhulog doon sa supot ni Judas? Ay, galit sila sa atin Isa sa mga batas ni Kristo. Hindi nila tinuturo ito. Sila lahat, nilalahat ko. Bawal ni Kristo ang mangangaral magpayaman, magtipo ng kayamanan sa lupa. Ang katunayan, ang primera ministro ng iglesyang si Timoteo ay pinangaralan ni Pablo ng ganito sa 9 ng unang Timoteo. Basa. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Kita mo na, nagnanasa pa lang yumaman ng ministro, mahuhulog ka na sa tukso. Hindi ka pa mayaman, nagnanasa ka pa lang yumaman, mahuhulog sa tukso at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya na tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Kita mo, ayaw ni Pablo si Timothy ma-involve sa pagpapayaman. Ikaw na tao ng Diyos, takasan mo ang bagay na ito. Alam ni Pablo, bawal sa ministro magpayaman. Kaya, ikaw Timoteo, ang kausap po rin si Timoteo ministro Tao ka ng Diyos, takasan mo ito. Yung pagnanasang yumaman, sapagkat ang nagnanasang yumamay nahuhulog sa tukso sa maraming pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa tao sa kapahamakan at sa kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang mga budhi ng maraming mga kalumbayan. Dadapot ikaw, tao ng Diyos, tumakas ka sa bagay na ito.
Kaya masama yan sa ministry magpayaman eh. Pagmasdan nyo maraming ministry, puro mayayaman. Ha? Makikintab. Ang kikinis ng balat. Ha? Nagsisiputi. Dati namang negro, pumuti. Biro may nagpa-blitz eh. Ala Michael Jackson na nangyari. May kilala ko naman yun eh. Nga ba ngayon refinado pati balat. Bakit? Marami ng pambili ng kung ano-anong mga iba-pahid sa balat eh. Oh. Kasi ako naniniwala, yung damit na mararangya, magagandang damit, hindi naman yun ang pamantayan ng pagkilala sa mga ngaral eh. 16:7 ng unang Samuel. Pakinggan niyo. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Di bawal tignan ang mukha ng mga ngaral. Huwag na kayo titingin, yung muko na lang kayo. Baka madispirado pa kayo pag nakita yung pagmumukha ko eh. Ang sabi ng Diyos, huwag mong tignan ang kanyang mukha ni ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Bakit? Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kita nyo. Pagka mangangaral ang pag-uusapan, kung tignan ng Diyos puso. Ngayon, kung gagawing Miss Universe, ay titignan ka lahat. Mula ulo hanggang paa. Susukatan ka pa. Hindi ba? Kung magmi-Mr. Universe naman ako, siguro susukatan din ako. Pero hindi naman ako Mr. Universe eh. Ako'y mangangaral eh. Kaya ang sabi sa Biblia, huwag mong tignan ang kanyang mukha, ni ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon ng kagaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Anong katunayan sa puso? Tinitignan ng Diyos ang mangangaral. Pakinggan nyo sa unang Tesalonica 2:3 hanggang 4. Ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Alin ho sinusubukan ng Diyos sa mga ngaral? Yung puso. Ang aral namin, sabi ni Pablo, hindi sa kamalian, hindi sa karumihan, hindi sa pagdaraya, kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang ipagkatiwala sa amin ang Ebanghelyo, gayon namin sinasalita. Hindi kami nagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Kaya tinitignan ng Diyos sa ministro, puso eh. Kung ililigaw mo yung aral, kung hindi. Hindi naman ibibigay sa'yo ng Diyos kung manliligaw ka lang eh. Ha? Kung ililigaw mo lang ang tao. Kaya sila, makita nyo, walang aral na totoo eh. Puro invento, mga arte. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri sa Panginoon. Nagpupuri. Ayan, yan sila magagaling. Ha? Yung mga arte na yun, may mga pataas-taas pa lang kaway. Parang kaway ng kaway na. Saan mo nakita sa Biblia, kakaway kang gano'n? Parang naghuhuli na tutubi o kaya nagpapaalam sa National Airport. Saan nasa Biblia ba yun? Arte. Kaya galit sa akin eh. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kung hindi punahin dahil mali eh. Wala sa Biblia eh. Meron pa isang lundag, isang inom ng itlog. Kaya magbaon eh kakay 3 itlog. Saan mo naman nakabasa sa Biblia ang 3 itlog? Lulundog ka, isang inom ng itlog. Pangalawang lundag, pangalawang itlog. Pangatlong lundag, pangatlong itlog. Tapos itaas mo yung kawalet, ang passport, ang mga bag, taas nyo. Matanda mga pa. Hirap na hirap itaas eh. Tinataas pa rin dahil pagpapalain daw siya ng Diyos, dadami raw laman ng bag niya. Wala sa Biblia yan. Dito pala sa mundo, kung sino yung nagsasabi ng totoo, yun ang sinisikil. Pero ako naniniwala, kaya nila ginagano, nabubulgar kasi sila eh. Nabubulgar sila. Anong mangyayari?
Oo. Kaya sila nabubulgar, kagaya nun. Meron ba nagtuturo nun na bawal pala sa mga ngaralang magpayaman?